Yo, what's up mga ka-mechanics? Ayan, kamusta kayong lahat? Ayan, meron na naman tayong video na i-share sa inyo. Tungkol ito sa Pinoy 125 na with sidecar, no? Kasi ginagamit natin siya sa pang-delivery ng TikTok parcel. Bago natin trabaho ngayon ay delivery boy parcel. Ayan. Kaya ito may kunting tips na naman or basic na mga kaalaman na naman na i-share ko sa inyo. Kung ganito yung motor nyo, yan, madadagdagan naman ang inyong kaalaman. Ang issue naman ito, no, mga ka-mechanics, ayan, na pag tayo ay nasa ahunan na o paangat yung kalsada, no, na lang siyang bumibirit or nag-i-sliding. Yung akala mong nakapiga ka sa clutch, saka bigla siyang banti na naman ng padandahan. Kaya isang sign na rin yan na may tama na rin yung kanyang clutch lining. Close 3 taon na rin to na hindi tayo nakapagpapalit ng kanyang clutch lining. Kaya yan, bubuksan na natin yung kanyang dito. Siyempre baklasin muna natin sa kanyang headcar. Okay, shoutout mo pala dyan sa 15k no na subscribers. Maraming salamat sa patuloy pa rin na panonood or pagsubaybay sa YouTube channel ni Japs Mechanics. Yan, medyo bihira na lang tayo mag-upload ng video kasi nga iba na yung trabaho natin. Pero pag gagawa tayo ng motor tulad dito, syempre i-share ko pa rin sa inyo para magkaroon kayo ng basic na kaalaman, mga kunting tips, no? Sa mga mayroon ding mga motor na tulad nito. Okay, baklas natin. Baklas na natin siya sa sidecar. Ayan, tanggal na rin natin yung kanyang kick arm or kick starter pedal, saka yung kanyang footrest pedal, siyempre yung kanyang clutch. Okay, ayan mga ka-mechanics, sobrang dumi na ng kanyang langis, sobrang itim. Ayan, bali yung lining natin like lang din to sa parehas lang sa ating mga sa inyong mga Rusi na TC, pero yung lining nya limahan, tapos push rod type siya. Ito sinabing push rod, ito yung push rod type. Tapos 5 holes, yan, 5 yung kanyang clutch spring. Ayan, ito yung kanyang lining, 5 din yung kanyang clutch spring. Kasi meron yung mga old version, no, like ng mga Rossi, meron ng apatan. Ito limahan, TMX type, no, Rossi or TMX, parehas lang to ng, pero ito naman Motopos Pinoy 125. Ayan, umugong minsan sa pahon, no, na daanan na kalsada, dahil nga rin yun sign ng isang sliding na clutch lining. Kaya palit tayo. Okay, papasin natin. Luwagan na muna natin.
para sa crown nuts. Palo. Washer outside. Pwede nating tanggalin yan buo, pwede rin dito. Naka-circlip type siya. Kasi yung mga bagong labas nyo ng Rose or ng ibang mga ganitong TMX type na makina, merong naka-thread siya. Ito, old version, naka-circlip type. Tanggalin natin yung circlip para mahugot natin siya ng buo. Parehas to na mga makina mga ka-mechanics ay TMX 125 or 155, parehas lang yan sila ng design. Rossi na TC, ganyan din. Basta yung patayong makina na ganito na parehas ng Rossi, ganyan na din ang mukha niyan. Pero ito, Motopos 125 or Pinoy 125. Parehas pa rin ito ng mga Honda CG na makina. Okay, so clutch screw maliit, support na natin sa circlip lock niya. Kung mahirapan kayo, pwede din naman niya tanggalin lang natin dito. So, tanggalin natin itong lima niya na bolt. Kailangan sabay sa para hindi mabiyak o mabitak sa gitna. Sabay natin ilalabas patantay para hindi natin siya pwedeng gamitan ng power tools na yung pabigla. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yan yung sabi sa inyo na naka-circlip lock. Yan o. Yan, may tanggal kayo ng lock. Yan ito, pwede rin. Mayroon kayong clutch screw, maliit, pwede rin. Mas mabilis, ikotin nyo lang dito. Ingatan nyo lang na, tumasik. Yun. Diba? Yan, ilan nyo na. Huwag tumalsik. Sa bundok tayo, malayo yung bilihan dito ng pisa. Tapos pwede natin sa magot. Sura nya. Tandaan nyo, ibang may marking yan ha. Ito tatandaan nyo ito mga loads. Tatandaan nyo ito mga loads, meron siyang marking. Yung mark nya, yan yung marking nya, arrow. Yan meron siya ditong nakatutok. Yan yung point. Kailangan pagbalik nyo, ganyan lang din yung pagsalpak nyan. Yan, ito yung tama nyo. Ngayon yan, sunod nga yung kanyang clutch lining. Naka clutch fit nya, okay pa naman no. Yan, kasi kung hindi natin ito pinalitan agad, anong nangyari? Ito, uubusin nyo na, kakayurin nyo ito ng kakayurin. Yan, pares nun sa nakaraang pinalitan natin ng clutch lining, hindi ko nakita sa inyo na sa kanya dito, napakatalim na, sobrang ipis. Kaya kahit anim na lining na yung ilagay mo, maluwag pa rin. Yan, dito rin.
Ano kung pinatagal natin ito, kakayawan niya ng kakayawan ito. Kaya magpapalit talaga tayo nito kung nagkatama to. Papalit na naman tayo nito ng buo. Ayan. Yun yung sinasabi ko sa inyo na may point siya or marking. Ayan, hindi siya papasok oh. Ayan, hindi siya papasok kung hindi siya na doon nakatutok. Ayan, wala. Dito siya, wala. Eh, ito siya. Ayan, ikot natin. Ito yung araw niya. Mamaya para pagbalik, salpak naman siya. Ganyan oh. Ayan, nakatutok. Ayan, shoot siya. Ayan, nakashoot siya oh. Pasok na pasok. Ayan yung sabi ko sa inyo na yung ibang clutch hub o clutch boost may marking, tulad dito may marking siya. Diyan siya nakatutok yung point. Itong baliktad siya. Yan, hindi sa agad papasok ko, hindi sa papasok, maka-vertical. Yan, ito ng baliktad yan, hindi siya nakatutok doon. Yan, ayaw pumasok. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Minsan pag nagbukas tayo nito, yan, tingnan din natin. Pares nga ng type ng makina. Same lang sila ng itsura sa dito sa labas, pero yung dito naman sa kanyang mga pangloob merong marking. Kasi dati sa mga Rusi na ginagawa ko, silang ganito, kaya takot sa kahit saan siya saan mo siya sa salpak ito sa motopos or Pinoy 125, sa Pinoy 155 ganito dito. Yan, may marking siya yan. Yan, yan natin siya itutusok. Ito naman, swak talaga siya, pasok. Hindi para sa kung naka-vertical siya, no? Hindi nakatutok vertical. Hindi papasok. Okay. Yan, nalinis na natin pati itong kanyang meron din ditong washer Ayan, may washer din siya. Ayan, gaganunin nyo lang pag nilabas nyo kasi yan Ayan. Tapos itong pinaka yan. Clutch housing. Yung kanyang driving gear. Ayan. Okay, linisin na natin.